Persistent prayer. Familiar ka ba sa term na ningas kugon? Galing ito sa image ng isang tumpok na pinatuyong kugon na kapag sinilaban ay malakas ang apoy sa umpisa pero mabilis din namang namamatay. Ito yung tawag sa isang gawain na hindi nang tatagal kasi sa umpisa lang masipag yung gumagawa nito. Naranasan mo na bang magningas kugon in your prayer life? Sa umpisa, sobrang on fire kang sabihin kay Lord ang prayer requests mo. Bawat oras na lang bumubulong ka ng maikling prayer, hoping that God will answer you soon. Pero habang lumilipas sa mga araw at hindi pa rin nasasagot ang prayer mo, nawawalan ka na ng motivation magdasal hanggang tumigil ka na lang gawin ito. Tignan natin ang example ni Prophet Elijah. More than 3 years na ang famine sa Israel. At finally, ipinakita ni Lord na siya lang ang nag-iisang Panginoon. Panahon na para tapusin ang taggutom. Kaya sinabi ni Elijah kay King Ahab na meron siyang naririnig na pagbuhos ng ulan. Pagkatapos ay umakyat siya sa Mount Carmel para manalangin. Pero hindi lang ito ang ginawa niya. Paulit-ulit din niyang sinabi sa kanyang utusan na tanawin ang dagat. 6 na beses wala itong nakitang pagbabago. Pero hindi tumigil sa pagdarasal si Elijah. He persisted in prayer. At sa ika-7 beses, nakakita na ng maliit na ulap ang utusan. Sa wakas, sinagot na ng Panginoon ang panalangin ng propeta. Ningas kugon ka ba sa pananalangin? Be encouraged by Elijah's example. I-visualize mo na may sagot na darating si Lord. Yes or no man ito. Persist in prayer. Imbis na magningas kugon, pag-alabin ang iyong puso para sa Panginoon. Let's pray. Lord, tulungan po ninyo akong maging persistent sa pananalangin. Keep my heart burning for you. In Jesus' name I pray. Amen. Isulat sa post-it or index card ang iyong prayer requests at ilagay ito sa lugar na madalas mo makita. Let this serve as a reminder to persist in praying for them. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. 1 Kings chapter 18, verses 43 to 44. I'm Mari Caimo. We'll see you next time. God bless you.